talagang sumusunod kayo sa Biblia, bakit ang pare hindi nila kinukumpisal, itinatago nila sa miyembro yung kanilang pang-aabuso sa mga minores, sa minors? Yung lumalabas ngayon na mga nasa inaamin ng Papa sa Roma, na mga madre, inaasawa ng mga pare. Mga bata, hinahalay ng mga bading na pare. Sila ba nangungumpisal? Tinatago nga nila eh. Pag nag-iimbestiga na ang gobyerno, tinatago nila eh. Sinusunod ba nila yung nasa Biblia? Practical eh, hindi. Find the truth. Basahin natin ang 5:16 ng Santiago. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Tuwanag, magpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Ang sabi, confess your faults one to another and pray one for another, that he may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Maliwanag, ipahayag nyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan. Sa Cebuanon, sabi, busa, magsinugiray ang usa ug usa kaninyo sa inyong mga sala, ug magampon ang usa alang sa usa, aron mga ayo kamo. Kita mo? Ang usa ug usa. Halimbawa, nagkasala ka sa kaibigan mo doon ka mangungumpisal. Hihingi ka sa kanya ng tawad kasi sa kanya ka nagkasala eh. Pero, pangunahin dapat, mangumpisal tayo sa Diyos. Siya una sa lahat eh. Basahin natin ang 32:5 ng awit. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. English, kapatid la Daniel. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Said, I will confess my transgressions unto the Lord, not to the priest. If you have sinned against a priest, you have to confess it to a priest. But if you have sinned against another person, you have to confess it to that person. If you have sinned against the Lord, first of all, as the Bible said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Let us read that in Cebuanon, sabi, giila ko ang akong sala, nganha kanimo, ug wala ko tagoy ang akong kasalanan. Mingon ako, igasugid ko sa Ginoo ang akong mga kalapasan, ug imong gipasaylo ang pagkadautan sa akong sala. Kita mo? Maliwanag, kahit saan mo basahin Biblia. Mangungumpisal ka sa Diyos, tapos kanino pa? Doon sa kung kanino ka nagkasala, that is justice. Aaminin mo kung kanino ka nagkasala, mangungumpisal ka kung kanino ka nagkasala. Kasala ka sa kumpare mo, sa kumari mo, sa tatay mo, sa nanay mo. Punta ka sa kanya, umamin ka, yun ang utos ni Kristo. Tapos ipapanalangin ka niya, papanalangin mo siya. Yun ang utos, kapatid. Magandang araw po sa inyo mga anak ni Pong San Jose. Ito po si Father Joel ng Oblates of St. Joseph. Ito po ang ating segment na Bakit Tayo? Para po sa ating segment na ito, kahapon tayo ay nakatanggap ng reaksyon o tanong mula sa ating taga-subaybay dito sa ating programa, at ang kanya pong tanong ni Lance Lichauco Riboriano de Len na siya po ay nadon pa sa Roma. At ang tanong niya ay, Father, bakit po ba kinakailangan pa naming mangumpisal sa pare? Hindi po ba pwedeng magkumpisal na lamang kami diretso sa Diyos? Ang totoo po mga kapatid, sasagutin ko po kayo. Gusto nyo mangumpisal diretso sa Diyos? Pwede ba? Pwede. Dapat lamang po. Sapagkat sa ating pagtanggap ng ating mga pagkakamali, sa ating pagtanggap ng ating mga kasalanan, kung ito'y sasabihin, aaminin natin sa ating Panginoong Diyos, tama lamang po, sapagkat ito'y nangangahulugan ng ating kababaan ng kalooban,
Nangangahulugan ito na tinatanggap natin na nasaktan natin ng Diyos. Pero mga kapatid, huwag niyo pong kalilimutan na ang bawat kasalanan ay may tinatawag na dimensyon. Meron tayong kasalanan, ibig sabihin, nagkasala tayo sa Diyos. Ibig sabihin din, nagkasala din tayo sa ating kapwa. At, higit sa lahat, nagkakasala din tayo sa ating sarili. Kaya nga, naandun yung tinatawag na social dimension of sin. At ito po ang binabanggit sa ating Catechism of the Catholic Church. At nais ko pong basahin sa inyo. Catechism of the Catholic Church, number 1422. Ang sabi po dito, those who approach the sacrament of penance obtain pardon from God's mercy for the offense committed against Him and are at the same time reconciled with the Church which they have wounded by their sins and which by the charity, by example, and by prayer labors for their conversion. Mga kapatid, nagkakasala tayo sa Diyos, pero nagkakasala din tayo sa ating kapwa. The social and ecclesial dimension of our sins. Pero tatandaan po natin, yes, we can always confess our sin to God. But it was Jesus who told His disciples to have our sins be confessed to the church through the priest. Tatandaan po natin, kahit naman doon sa lumang tipan pa, ang mga pari ay tagapamagitan ng tao sa Diyos. Kung hindi naman sa pari ka nagkasala, ba't ka sa kanya mangungumpisal? 32:5 ng awit. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Ayon, Englishin natin yan, kapatid na Daniel. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Yan po ang nakasulat. Unang-una kasi ang Diyos ang merong utos, kaya unang-una tayong nagkakasala sa Kanya. Halimbawa, utos ng Diyos, mga asawa, ibigin ninyo ang inyong asawang babae. Pakundanganan nyo sila gaya ng marupok na sisidlan. Utos yan sa lalaki. Pag yung asawa mo, tinrato mo ng may violence, kanino ka unang nagkakasala? Sa Diyos. Kasi ang Diyos ang may sabi na yung mga babae pakukundanganan, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel. Yung salitang weaker vessel, mas marupok ang babae. Maraming sentido. Marupok ang katawan kaysa sa lalaki, mas malakas ang lalaki. Marupok ang damdamin ng babae kaysa sa lalaki. Kaya ang sabi sa lalaki, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel. Yun po ang sabi. Pagka ikaw ay naging violente sa asawa mo, kanino ka unang nagkakasala? Sa Diyos. Kasi siya may-ari ng utos eh. Kaya sabi ni David, I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Maliwanag po, ang kumpisal, unang-una sa Diyos. Pangalawa, yung sinasabi ni Santiago sa 5:16 ng Santiago. Pakinggan niyo po. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid.
Nakita nyo, yung salitang magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong kasalanan, ang sabi sa English, Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. tanyo, yung salita, confess your faults one to another. Kaya pag nagkasala ako sa iyo, kapatid, aaminin ko sa iyo, una sa Diyos, tapos aminin ko sa iyo. Tapos, ipapanalangin mo ako. Pag nagkasala ka sa akin, aaminin mo sa akin, tapos ipapanalangin kita. Yun ang pagsasama-sama ng Kristiyano. We are going to pray one for another. Napakalaki ng epekto nun sa Diyos eh. Kung ako na halimbawa, sa akin ka na nagkasala, tapos ako pa humihingi ng tawad sa Diyos para sa iyo, maglulubag ang kalooban ng Diyos sa atin dalawa. Kasi ako na nga ang pinagkasalanan mo. Ako pa hihingi ng tawad sa Diyos para sa iyo. At ikaw na ang pinagkasalanan ko, ikaw pa ang hihingi ng tawad sa Diyos para sa akin. Napakagandang virtue nun ng Kristiyano. Marunong magtatawaran at nagmamahal sa isa't isa. Yun ang aral. Wala kang mababasa. Confess your fault to the kura paroko. Wala nun. At bakit yung kura paroko hindi nagkukumpisal sa'yo? Hindi niya sinasabi na yung bata, pinidupilya niya. Ba't hindi niya sinasabi yun? Kung talagang sumusunod kayo sa Biblia, bakit ang pare hindi nila kinukumpisal, itinatago nila sa miyembro yung kanilang pang-aabuso sa mga minores, sa minors? Yung lumalabas ngayon na mga nasa inaamin ng Papa sa Roma, na mga madre, inaasawa ng mga pare. Mga bata, hinahalay ng mga bading na pare. Sila ba nangungumpisal? Tinatago nga nila eh. Pag nag-iimbestiga na ang gobyerno, tinatago nila eh. Sinusunod ba nila yung nasa Biblia? Practically hindi.